Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning Mr. Mendoza. Sa ngayon po, kamusta na ba ito nga binabantayan po natin o yung namataan po natin na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility? At ano po bang direksyon ang tutumbukin o tatahakan nito sa mga susunod na oras? Una sa lahat, magandang umaga Amor at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa update natin sa tropical storm na si Kujira, ito ay nanatiling nandoon sa may bandang West Philippine Sea at nasa labas nga ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito ay kumikilos sa papuntang Hilaga patungo dito sa Hainan, China. Kaya tinaasahan natin na hindi ito papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayan, good news yan para sa ating lahat. Bagamat meron po tayong namataan na isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi naman po nito tutumbukin yung direksyon patungo dito sa ating bansa. At yan po ay kikilos pahilaga at dyan po yan na pupunta sa may bahagi po ng China. At Mr. Mendoza, eto naman po, ito po bang hanging habagat ay umiiral na dito sa ating PAR? At kailan ba natin maidedeklara na itong opisyal na o yung onset ng rainy season dito sa western section ng Pilipinas? Sa kasalukuyan, meron tayong hangin na umiiral na southwest. Subalit dito pa lang yan sa bahagi ng kalagatan natin sa west turn part ng ating kalupaan dito sa may bandang Palawan. So hindi pa ito talagang umaabot dito sa atin at ang nakakaapekto sa ating hangin dito sa kalupaan natin ay yung southerly o yung gagaling dito sa Katimugan. Kaya't anytime from now, siguro sa susunod na linggo, pagpatuloy pa rin ang ating mga thunderstorms, maaari na tayong makapag-declare ng officially ng ating rainy season. Okay, so linawin lamang po natin, meron na po tayo na obserbahan na hanging southwest. Pero yun nga lang, nasa karagatan pa ito at hindi pa po ito umaabot dito po sa ating boundary. At patuloy po natin antabayanan yung mga pagbabago sa ating weather condition dahil nga po inaasahan na sa mga susunod na mga araw ay maaari pong ideklara na ng Pag-asa itong onset ng rainy season. At Mr. Mendoza, para po sa araw ito ng Lunes, ano po bang magiging lagay ng ating panahon? Magiging maulan pa rin ba sa ilang bahagi ng ating bansa? Okay, para sa araw na ito, magiging lagay ng panahon. Dahil patuloy pa rin na nakakaapekto itong ating ITCC na dito nga sa Kabisayaan. Inaasahan pa rin natin na dito sa Palawan at saka sa Mindoro, gaya na rin sa Kabisayaan at sa Mindanao, patuloy pa rin magkakaroon ng mahina hanggang sa tamtamang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. At doon naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong pagkidlat pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Ayan, so dahil po dito sa ITCZ na patuloy po ang pag-ira dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng ating bansa. Kaya make sure na meron po kayong dalang pain kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Mendoza, naganap na po kaninang madaling araw, ito po summer solstice, At ano po ba ang epekto po nito sa ligay ng ating panahon? Meron po ba itong implikasyon, itong astronomical event na ito dito po sa ating bansa? Okay, yung ating summer solstice, dahil sa tayo nga ay nandito sa tropical, dahil malapit tayo sa equator, yung tinatawag nating summer solstice na siyang nag-govern sa season dito sa Northern Hemisphere ay hindi nakakaapekto sa atin. At dahil ito yung nakakaapekto lamang dun sa middle and upper latitude na siyang sa ngayon ay nakakaranas ng summer season, subalit dito naman sa atin ay malapit na ang tag-ulan, kaya hindi ito nakakaapekto sa ating panahon. Okay, so linawin din po natin, bagamat itong tawag po natin sa astronomical event na ito ay summer solstice, dito po sa ating bansa hindi po natin mararanasan talaga yung epekto nito dahil tayo po isang tropical country. Katulad po nabanggit ni Mr. Mendoza, tayo po meron lamang 2 official seasons at hindi po dito kasama itong summer season. Ay maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa bilahang impormasyon tungkol sa ligay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga viewers ngayong umaga. Nakasama po natin si Mr. Meno Mendoza na isang weather forecaster ng Pag-asa.
At yun po ang mga nakala po namin impormasyon para sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok dito lamang sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.